tayo ay laging nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa kanyang mga biyaya na ipinagkaloob niya sa atin. Alhamdulillah. At inshallah sa araw na ito ay pagpapatuloy natin ang ating napag-aralan, lalong-lalo na dito sa pang 9 na dars o di kaya lesson 9 natin. Okay. So kahapon ay napag-aralan natin o di kaya na-discuss natin, napaliwanag natin yung mga kahulugan ng mga kalimat na nandito at yung mga tinatawag na ibig sabihin ng nilalaman ng lesson na ito, yung mga importante niya na mayroon siyang kaugnayan sa grammar ng Arabic dahil hindi magiging matuwid ang iyong pagsasalita ng Arabic kung hindi nakabase sa tinatawag na grammar ng Arabic yung pagsasalita mo ng Lugha Arabiya. So dahil doon ay sinisikap natin na ipaliwanag kung ano ang dala o di kaya ano ang laman ng lesson na ito na makakatulong sa atin kung paano tayo gagawa ng mga jumla na naaayon doon sa grammar ng Arabic. Taib. Dahil ngayon ay unti-unti tayong pumapasok sa mga idea patungkol sa grammar ng Arabic. Taib. So dapat ninyong doble yung tinatawag na pagsisikap, pag-intindi dahil hindi lang hindi mo lang pag-aaralan dito yung paano ka magtatanong, paano ka sasagot. Kung hindi ay magiging pattern mo ito kung paano ka gagawa ng sarili mong tanong, paano ka gagawa ng sarili mong kasagutan. Hindi sapat na mag-aaral ka kung anong Arabic ng anong gagawin mo, anong Arabic ng saan ka pupunta, taga saan ka. Ano na yun, kung sa pagkain pa, luto na. Yung pinopoint natin dito, yung ikaw mismo yung gagawa ng jumla. Kaya gusto kong iparating sa inyo kung paano gagawa ng jumla na kahit anong oras, anong panahon, basta alam mo kung paano gagawa ng jumla, kahit bagong jumla kaya mong gumawa. Hindi na yung mga ready-made na tinatawag na jumla na nakikita natin dito sa mga nas, dito sa tinatawag na ating matinatalakay ng mga lessons. Okay? So, tandaan ninyo ng mabuti na lahat ng mga darating na mapapag-aralan natin ay lahat yan ay nakatali doon sa mga naunang mga napag-aralan. Lahat yun may mga connection. Hindi pwede na ito, hindi porket na itong lesson ngayon ay may sarili siyang lesson. Wala na siyang kinalaman doon sa nauna. Pwede nating sabihin na wala pa siyang kinalaman doon sa darating pa. Pero doon sa mga nauna ay siguradong meron siyang kinalaman. Malaki yung may aambag sa kanya nung mga nauna. So kinakailangan na dapat na intindihan mo yung mga naunang dars para mas maintindihan mo yung sa ngayon. Taib. So yun po yung paalala natin. Taib. Sinabi natin kahapon na may dalawang katawagan. May dalawang bagay dito na pinupunto ng dars na ito. Ano yun? Yung tinatawag na na'tun at saka yung tinatawag na man'ud. Tinatawag na na'tun. Yung tinatawag na na'tun at saka yung tinatawag na man'ud. Man'udun. At saka yung isang katawagan niya ay
tinatawag na sifatun, at yung pangalawa naman ay mausufun. Taib, mausufun. Yan po yung napag-aralan natin kahapon o di kaya nakuha natin na lesson dito sa dars ng pang-9, dars at-tasya. Taib, na kung saan ay nangangahulugan ng tinatawag na kagaya ng dito sa mga jumla na ito, kagaya ng Abbasun, Tajirun, Ghaniyun. Taib, yung Tajir, siya yung tinatawag na sifa, mausuf, o di kaya man'ut. Dahil siya yung binibigyan mo ng parang katangian. Taib, tapos yung kanyang sifa o di kaya na'at, yung tinatawag na ghaniyun. Taib, yung tinatawag na ghaniyun. Ganun din dito sa tinatawag na hamidun, mudarrisun, jadidun. Nabanggit natin na kahit wala po yung sifa, itong ghaniyun, itong jadidun, kahit wala po yan ay pwede natin sabihin na tama po yung jumla. Pag sinabi mong hamidun mudarrisun, khalas, yung jumla ay tamalat, na kompleto na yung jumla. Taib, hamidun mudarrisun. Si Hamid ay isang guro. Si Hamid ay isang guro. Abbasun tajirun. Si Abbas ay isang negosyante. Pero minsan, kailangan mo siyang i-describe kung anong klase siyang negosyante, anong klase siyang guro. Bago ba siya? Mayaman ba siya? Dati pa ba yan na guro dyan? Taib, gwapo ba siya? Mabait ba siya? Masikap ba siya? Mapursigi? O di kaya tamad? Masarap? O di kaya ano? So, lahat noon ay pwede mong idagdag para mas karagdagang pag tinatawag yung pagdi-describe mo sa isang tao na iyong kinikwento sa iyong kausap. Taib. So yan po yung napag-aralan natin kahapon, yung na'at at saka man'ut at saka yung sifa at saka mausuf. Ganyan po yung ganyan po yung tinatawag na yung pagkasulat talaga sa kanya. Nauuna yung na'at bago yung man'ut. Pero dito sa jumla, mauuna yung man'ut bago yung na'at. Ito po yung nasanayan natin ng pagkasulat na magganito, nauuna yung na'at bago yung man'ut. Pero pagdating sa pagtatbir, pag-apply dito sa jumla, nauuna po yung man'ut o di kaya yung mausuf bago yung sifa. Taib, tajirun ghaniyun, tajirun man'ut o di kaya mausuf, ghaniyun na'tun or sifatun. Na'tun or sifatun. Ngayon, at kabilang sa ating napag-aralan dito na sinasabi natin, baliktarin na lang natin yung tinatawag na para hindi kayo malito. Ganyan. Man'ut at saka na'at, mausuf at saka sifa. Ngayon, yung mausuf at saka sifa, kailangan maging maalam tayo dito sa parting ito. Dahil pwede pong mangyari na may iba yung itsura niya. Ngayon dito sa lesson na ito, iba yung itsura ng mausuf at saka sifa. Sa susunod na lesson natin, pwedeng magulat kayo bakit iba na naman yung mukha ng mausuf at saka sifa. Tandaan ninyo
na yung tinatawag na sifa, itong sifa na ito, yung naat sa man'ut, ay yung kalagayan nito, pag sinabi nating kalagayan ay yung kailan siya magkakaroon ng alif at saka lam. Kasi dito po ay lagi siyang isim. Lagi po siyang pangalan. Pero yung mga pwedeng maging katangian ng isang tao o di kaya kalagayan niya. So, kailan siya magkakaroon ng alif at saka lam? Kailan din siya hindi magkakaroon ng alif at saka lam? At saka kailan siya magkakaroon ng dalawang dhamma? At saka kailan siya hindi magkakaroon ng dalawang dhamma? So, itong dalawang ito, hindi lang dalawa. Pwede rin mangyari na yung kalima ay pangdalawahan o di kaya pangmaramihan. Pero dahil ngayon ay dito pa tayo sa pang-isahan, pag sinabi mong ganiyun, isang mayaman. Jadidun, isang bago. Taib. So, dito pa tayo sa pang-isahan. So, pwede sabihin natin dito muna tayo sa dalawang ito. Itong alif at saka lam at saka yung dalawang dhamma o di kaya isang dhamma. Taib. Itong dalawang ito, saan ito nakabatay para lagyan mo ng alif at saka lam o di kaya gawin mo siyang dalawa yung dhamma, tanggalin yung alif at saka lam. Nagkabase po siya sa mausuf. Kung ano po yung itsura ng mausuf, ganun din yung itsura niya. Ano yung example? Kagaya ng napapansin ninyo sa jumla ng Abbasun, tajirun ghaniyun. Na yung tajirun ghaniyun. Taib. Yung tajirun, walang alif at saka lam. Kaya yung ghaniyun, walang alif at saka lam. Tapos, dahil dhamma, o di kaya dhammatain yung haraka ng tajirun, kailangan yung sifa, sasabay pa rin siya. Kasi tinatawag ito sa Arabic na dito sa mga tawabi. Yung tinatawag na tawabi, sumasabay sa alon kung paano, ang ano-ano ang tinatawag na yung before sa kanya, kung ano yung itsura, sumasabay lang siya. Hindi siya pwedeng magmukhalafa doon. Hindi siya pwedeng sabihin niya dahil dhamma ka, magfafatha ako. O di kaya magkakasra ako, o di kaya magsusukun ako. Hindi. Kung ano po yung haraka ng mausuf, ganun pa rin yung haraka ng tinatawag na sifa. Kung anong haraka ng man'ut, ganun pa rin yung haraka ng na'at. Taib. Wadih ba? Naintindihan ba ninyo? Sinasabi natin yan dahil mamaya may bago tayong magpapag-aralan na meron na siyang alif at saka lam. Ngayon, wala pa siyang alif at saka lam. Mamaya, mapapag-aralan natin, meron na siyang alif at saka lam. Para hindi kayo magulat, bakit ito may alif wa lam, ito walang alif wa lam. Taib. Kasi, yan nga yung dahilan kasi, pag sinabi mo, di ba, ito pinaka na example na nauulit natin. Sabi natin na, hada talibun. Hada talibun. Ito ay estudyante. Pag sinabi mo hada talibun, mujtahidun. Mujtahidun. Kailangan mujtahidun kasi kailangan dammatain dahil yung talib, dammatain. Yung mausuf dito yung talib. Dahil siya yung ginawan mo ng katangian. Siya yung dinidescribe mo. Tapos yung mujtahid, siya yung sifa. Ngayon, minsan kasi itong talib na ito, pwede siyang magkaroon ng alif. Di ba yung kahulugan ng hada talibun, ito ay estudyante. Pero pag sinabi mo ngayon, hada
hadha at-talibu, hadha at-talibu. May alif wa lam na siya. Itong hadha talibun, kompleto na siyang jumla. Ito ay estudyante. Ngayon ito, sinasabi natin pag yung hadha, karugtong niya ay yung talib, yung magiging kahulugan niya mauuna ka sa talib. Yung pagbibigay ng meaning ay sasabihin mo ang estudyanteng ito. Ang estudyanteng ito. So ngayon, dito, pwede mo siyang dugtungan ng kwento sa kanya or dadaan ka muna ng tinatawag na pag-describe sa kanya. Sasabihin mo, ang estudyanteng ito, al-mujtahid, ang estudyanteng itong mapursigi. Bakit? Anong meron sa kanya? Kahit nakadugtong na ito, hindi pa rin kompleto yung sentence. Hindi pa rin siya kompleto. Hadha talibu, al-mujtahidu, ang estudyanteng ito na mapursige. Bakit? Anong meron sa kanya? Jamilun, guwapo, or zakiyun, bright. Taib. So, ngayon, yung talib, mausuf pa rin siya. Yung mujtahid ay sifa pa rin. Ngayon, meron na siyang alif walam, yung doon sa unahan kanina, walang alif at saka lam. Taib. So, yan po yung bilang review doon sa mga nauna. Taib. Kagaya ng jumla na ito. At-tufahu fakihatun ladhidatun. Ang apple ay prutas na masarap. Yung mausuf dito, yung fakiha, ladhidatun, yung tinatawag na yung fakiha yun mausuf, yung ladhida siya yung sifa. Dito naman sa al-usfuru ta'irun sawirun. Yung ta'irun siya yung sifa mausuf, yung sawirun siya yung tinatawag na sifa. Taib. Dito tayo sa dito sa tamrin. Dito sa 49. Sabi dito, ضع في الفراغ في الجمل الآتية نعتا مناسبا. نعتا مناسبا. Ano yung na'at? Sifa. Sabi niya, ضع في الفراغ. Ilagyan mo, sabi niya, yung farag. Yung nasa blanco. Yung bakante. Fil jumal al-atiya. Doon sa mga susunod na mga sentence. Na'tan. Ano yung ilalagay? Sabi, lagyan mo, sabi niya. Anong ilalagay? Na'tan. Ano ibig sabihin ng na'tan? Siya yung sifa. Sifatan. Katangian. So yung na'at ay siya yung sifa. Siya yung naglalarawan o di kaya nagbibigay ng katangian doon sa isang man'ut o di kaya mausuf. Ngayon, yung kailangan dito ay na'at. Ano yung na'at na ilalagay natin? Anong katangian ang pwede nating ilagay? Base doon sa mga kalimat na na-memorize natin. Taib. تفضل يا أخ ديلسون. نمبر 1. رقم الأول خديجة طالبة فراغ. So, sa ano lang siya kayo, ano nga ito tayo, sa pag-intindi ko lang po. Mustahidjatun siya. Mujtahidatun. Mujtahidatun. Naam. Anong ibig sabihin? Khadijatun, talibatun, mujtahidatun. Sabi ni Dilson, mujtahidatun. Naam, sahih. Yung jumla ay sahiha. Tama po yung jumla. Ano po yung ibig sabihin nito, Dilson?
Ah, dahil siya ka sa number 1 yung Sheikh na. Opo. Kadidiyatun talibatun mustahidatun. Ano Sheikh, ang ibig sabihin niya po ah, si Kadidya ay estudyante na Systemic. nagsusumika. Naam. Ahsan. Sahih. Jazakallahu khairan. أحسنت يا أخ دلسون. Ayun, Sheikh. طيب رقم الثاني رقم 2 تفضل يا من ست مقدتار. Khalidun tajirun ghaniyun. Naam. Ghaniyun. Yung ibang kalima pa ng ghani. Ukhti, Siti. Ano yun, Ustad? Palitan mo yung ghani. Khalidun tajirun. Tajirun, Palitan. Ibang kalima. fakirun. 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 Naam. Sabi mo fakirun. Sahih. Ano pa yung ibig sabihin na Khalidun tajirun? Fakirun. Si Khalid, ano ba yun? Khalid? Ano Tajir. yung tajirun sa nakalimutan? Yung negosyante. Khalid ay negosyante na mahirap. Na mahirap na. Sahih. Ahsanti, barakallahu fik. Taib. So yung inaansiran natin dito ay yung naat. Ibig sabihin meron na tayong mga man'ud. Meron na tayong mausuf. Kagaya ng taliba at saka tajir. Taib. تفضلي يا أختي ألونا رقم 3. Al-Arabiyatu lugatun sahlatun. لغة سهلة. Lugatun sahlatun. Naam. Or pwede rin sabihin na lugatun sa'batun. Taib. Udi kaya jamilatun. Sahih. Ano bang ibig sabihin ng al-Arabiyyatu lugatun sahlatun? Ang wikang Arabic ay madali, Ay madali. Udi kaya easy. Yung ano lang. Simple hindi lang. mahirap. hindi mahirap na. طيب أحسنت بارك الله فيك. تفضل يا أخ عبد العزيز رقم 4. يا أخ عبد العزيز. أين هو؟ تفضل يا أختي جنيدة رقم 4. Ustad, di ko kabisado yung number 4. Number 5 lang akin. Try mo yung number 4. Pa yung number 4. Hindi ko alam. Basahin mo na lang muna. Tapos magtanong ka kung anong hindi mo alam dito. Hindi ko mabasa ang number 4. Ayan yung isa mong problema, hindi mo mabasa. Al-Usfuru ta'irun. Time. Al-Usfuru ta'irun. Ang usfur, siya yung maliit na ibon. Yung ibon. Puro. Yung ta'irun, lumilipad. Al-Uspuro Tairun Kabirun. Pwede yung kabirun, pero parang hindi bagay sa usfur kasi yung usfur kasi maliit talaga siya. Okay. Pangit sasabihin na. Okay. Al-Usfuru Tairun Sagirun. Sagirun, naam. Ahsanti. Sagirun. Taib, ahsanti, barakallahu fiki. Pwede yung sa number 5 ba? Bigyan mo natin Sa sa iba. Bigyan mo natin sa iba. Jazakillahu khairan. Tafaddal ya man sakat. Sinong
hindi nagtaas ng kamay, siya yung tafaddal ngayon. Tayo, fadal ya akh, Saaduddin. Rakam 5. التفاح فاكهة لذيذة. Yung ladida, marami pang pwedeng ipalit sa kanya. Ano ba yung pwede pa nating ipalit sa kanya? حلوة يا شيخ. Hulwatun. Ahsan. Hulwa. Hulwatun. Hulwatun. Sahih. Ano pong ibig sabihin nito? At-tufahu. Fakihatun. Ang prutas na mansanas ay matamis. Matamis. Sahih. Ahsan. Barakallahu fiik. Tafaddal ya akh, ya ukhti Suraya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ana mudar Naam. dar Naam, naam. ana mudarrisun Ano yung kadugtong niya? Ano yung ilalagay mong bagay sa kanya? Pag sinabi mong ako ay guro, anong klase kang guro? Yun ang ilalagay mo sa kanya bilang tinatawag na nilalarawan mo sa kanya. principal Ano, mudarrisun? Mudirun. Mudarrisun principal. hindi mudarrisun kasi ustad tawag dito yung guru guro. chef. Naam. Yung katangian niya, example, gwapo siya, bago siya, dati na siya, o di kaya matangkad siya, maliit siya, taib, malaki siya, maliit siya. Maraming pwede natin ano sa kanya. Matalino Jamila. siya. Ha? Jamila Yung ibig sabihin Maganda. Jamilatun? Jamilaton maganda Maganda. So, yung mudarris dito, lalaki o babae? mudarris lalaki siya lalaki siya size. So, pangit siya kung sasabihin natin na maganda siya. Gwapo siya. Ginawa Taib. pang bakla. Taib. So, mudarrisun jamilun. Sahih? Mudarrisun jamilun. Ana Ana mudarrisun jamilun. jamilun. Taib. Wow. Taib. So, Alhamdulillah. yun po yung bagay sa kanya na mga ano. Kung wala pong ta'al marbuta, hindi mo na kailangan lagyan ng ta'al marbuta yung kabilang yun sa mga kondisyones ng sifa na hindi natin nabanggit. Alhamdulillah, naalala natin dahil kay Ukhti Suraya. Yung ahsanti barakallahu fiki. So yung sifa, magkakaroon siya ng ta'al marbuta kung yung kanyang mausuf ay merong ta'al marbuta. Pero kung yung sifa ay yung mausuf, kagaya ng mudarris, wala siyang ta'al marbuta sa dulo, hindi mo kailangan lagyan ng ta'al marbuta yung tinatawag na kanyang sifa. Yung kanyang sifa, yung inihalin tulad. Tulad. Taib. Sahih. Taib. Rakam 7. Andyan na ba si si Akh Abdul Aziz? نعم يا شيخ الحمد لله. Tafadhal. Rakam 7. محمد طبيب شهير. Shahirun. Ahsan. Ma ma'na shahirun? Ma ma'na Muhammadun tabibun shahirun? Ya Akh Abdul Aziz. Muhammadun tabibun. Si Muhammad ay kilalang doktor? Si Muhammad ay doktor na kilala. Kilala.
نعم أحسنت صحيح جزاك الله خيرا. رقم 8 تفضل يا أختي خديجة المصطفى. Nagtaas siya kaninang kamay. Rakam 8. Yung Inglesiya, sa ngayon po, ang pagkakasulat po ng Inglesiya ay hindi na po kaf, kung hindi jim siya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali. Rakam Sheikh, ano 8. pa nga yung nakalimutan ko, ano pa nga yung term ng easy? Yan, madali lang. Yung sahlatun. Sahlatun. Meron din tayong tinatawag na sa'batun. Yung kabaliktaran ng easy. Hard yan. Naam. Dito na lang ako sa easy. Taib. Bismillah. Kasi nag-ada na siya. Bismillah. Taib. Number 8. Al-inziliziyatu. Al-inziliziyatu. Lugatun. Sahlun. Sahlun ba yun siya? Sahlun. Sahlatun. Sahlatun. Naam. Sahlatun. Naam. Yan, the English language is easy. طيب أحسنت بارك الله فيك شكرا لك. طيب أبي سهلة. تفضل يا أختي نورهينة رقم 9. وعليكم السلام. أنت طالب جديد. Pwede kang mag-try ng ibang kalimat maliban sa jadidun. Try mo daw ng ibang mga kalima na pwedeng maging katangian ng isang talib pang describe sa kanya. Anta talibun mada. Jadidun naam sahih, pero pwede naman natin siyang palitan ng iba pang kalima maliban sa jadidun. Naam? Ghaniyun, pwede. Ikaw ba estudyante na mayaman? Aanta. Kung nasa iyo yung tanong na ito, aanta, talibun, ghaniyun. Dahil may alif, ibig sabihin tanong. Pag sasagutin, ano? Paano sasagutin? Pag sasagutin ay magsimula ng la or naam. Kung ikaw ay ghani, sasabihin mo, naam, ana, talibun, ghaniyun. Kung hindi naman, sasabihin mo, la, ana, talibun, faqirun. طيب أحسنتي بارك الله فيك يا أختي نورهينة. طيب hindi mo pa pala nabigyan ng kahulugan yung sabi mo anta talibun ghaniyun. Mari mo bang bigyan ng kahulugan? Naam, ahsanti jazakallahu khairan. Rakam 10. تفضل يا أختي خديجة ألونتو. القاهرة مدينة كبيرة. نعم. القاهرة مدينة كبيرة. Ano yung ibig sabihin ng jumla na ito? Ang Cairo ay malaking city. Malaking city. Naam. Yung Cairo ay city na malaki o di kaya syudad na malaki. Wala pong problema sa pagbibigay po ng kahulugan. Kung yun po ang mas maganda na kahulugan na pagsasalin para sa kanya, para sa iyo, doon sa basa mo o basa ninyo, wala pong problema magkapalit sila. Importante, hindi ka nagkuha ng kahulugan na wala naman dito. Wala pong problema. Importante po ay nandyan yung binigyan mo ng kahulugan.
pwede mong sabihin, ganun, mauuna yung kabira, wala mong problema. Importante, hindi ka, nandyan lahat yung meaning, nandyan yung meaning ng kahira, Madina at saka kabira. Pagdating sa pagta-translate sa kanya, kung saan yung tatama o di kaya magiging tumpak na kanyang pagsasalin, pagta-translate sa kanya, example, dito sa basa ng Tagalog, lingwaheng Tagalog o di kaya lingwahe ng English, ay wala pong problema kung yun ang magiging tamang, kasi isasabay mo yan sa tamang grammar pa rin doon sa pagsasalin. Hindi mo pwedeng sabayan yung tinatawag na kanyang pagkaka-arrange ng kalima. Importante ay nandyan lahat ng meaning niya. Nabigyan mo ng meaning yung bawat kalima. Taib. Ahsanti, barakallahu fiki ya ukhti Khadija. Ngayon, dito naman tayo sa kasunod niyang tamrin. Tafaddal ya akh Saaduddin sa number, babasahin mo natin yung tamrin. Sabi niya dito, da' fil makan al-khali. Yung meaning ng khali, itong tinatawag na khali, ay parang farag, bakante. Parehas sila. Taib. Fil makan al-khali. Kadalasan, nababanggit ito ng mga Arabo sa mga kanilang mga katulong, yung fil makan al-khali, sa lugar na bakante. Kadalasan niya araw-araw nagagamit. Al-khali bimana al-farag, yung bakante. Fil jumal al-atiya, man'utan. Ngayon naman dito, ang isusulat mo man'ut, kanina na'at. Ngayon man'ut. Taib, meron na tayong na'at na sahla, qadimun, ghaniyun, maksurun, kaslano. So yung kailangan dito yung mausuf. Sino yung bibigyan mo ng paghahalin tulad sa mga ano na ito, mga kalimat na ito? Sino yung bibigyan mo ng katangian na mga kalimat na ito? Taib, tafaddal ya aina akha Saaduddin. Rakmul awal. العربية لغة سهلة. العربية لغة سهلة. صحيح. أحسنت. طيب رقم 2 من؟ تفضل يا ستي، أختي ستي مقدتار. Ana talibun qadimun. Dito ay pwede nating palitan yung talib. Ana mudarrisan qadimun. Ano ibig sabihin ng ana mudarrisun qadimun? Ako ay isang guro na luma o matagal. Matagal na. Pwedeng luma pero parang pangit siya pakinggan. Hindi naman luma. Yung parang ano ba, mas magandang ipalit sa luma para sa isang tao na hindi masasaktan. Hindi masasaktan yung matagal. Hindi masasaktan yung bibigyan mo ng sipa. Dati pa. So yun, pag ginamit mo naman yung dati, parang kailangan mo siyang unahin sa mudarris. Parang sinabi mo na, ana mudarrisun qadimun, ako ay dating guro. Diba? So kailangan mong makisama doon sa magandang daloy ng jumla pagdating sa pagsasalin. Taib, ahsanti, barakallahu fiki ya ukhti Siti Makadatar. Tafaddal, dito muna tayo sa bagong nagtaas. Kay Akh Walid, rakam 3. بسم الله. عمار أي أمار رجل غني. Ammarun. Rajulun ghaniyun. Naam, sahih. Ano po yung kahulugan ng Ammarun rajulun ghaniyun? Si Ammar na lalaki ay mayaman. Naam, sahih. Ahsan, barakallahu fik. Taib, rakam 4.
تفضل يا أختي ألونا. رقم 4. هذا هذا قلم مكسور. هذا قلم مكسور. Naam. Ano po ang kahulugan nito? Ito ay ballpen na sira or putol. Naam. Dito minsan ay mas magaan sa atin sabihin na ang parang hada qalamun maksurun. Ito ay putol na ballpen. Parang minsan ganun ang pagkakaano natin. Wala pong problema. O di kaya ito ay ballpen na putol. O di kaya ito ay putol na ballpen. Wala pong problema. Importante ay yung nabigyan mo ng kahulugan ay nandyan. Ay, dito naman sa rakam 5. Ahsanti barakallahu fiki ya ukhti Aluna. Tafaddal ya ukhti Khadija Alonto. Rakam 5. Faisalun talibun kaslan. Talibun kaslano. Kaslan. Na. Kaslano. Si Faisal ay estudyanteng tamad. Grabe ka naman Tamad. katamad. Naam. Ukhti, may tanong ako sa iyo. Base sa napag-aralan natin kahapon kung maalala mo. Bakit sabi natin kaslano? Hindi natin sinabing kaslanon. Tulad na sinabi mo, Ustad, siya ay mamnoon na sarf. Mamnoon hindi tumatanggap ng tanwin. Bakit hindi siya Kapag tumatanggap ng sifa. tanong? Sifa na ano nga ba yun, yung may yung sifa ng may sakit. Ay, ano ba yun? Tulad ng kaslan, joan, yung sinabi mo kahapon. Oh, yung parang kalagayan. Sifa. O kalagayan, Pero sifa. may binanggit tayo na alaman niya o yung pagkakakilanlan. Kagaya ng alif at saka lam. Di ba? Kaslano. Yung alif at saka alif at saka nun sa dulo. Kaslano. Naam. Kailangan nagtatapos siya ng alif at saka nun. Alif at saka nun. Naam. Tayyib, ahsanti barakallahu fiki. Ito na ano natin, napaliwanag natin to kahapon. Itong kaslano, jawano, atasyano, rabbano, at saka yung malano. Yung kaslan ay tamad. Isang hahalintulad sa isang tao na siya ay, yung katangian niya ay siyang tamad. Jawaan, yung nagugutom, yung taong nagugutom. Atasyan, yung taong nauuhaw. Ana atasyano. Pwede mong sabihin, ana kaslano, ana jawano. Anta atasyano, anta gabbano, anta malano. Yung atasyan ay nauuhaw, gabbano ay tawag dito, yung nagagalit, yung galit. Malano ay napuno. Taib. Nasabi natin na yung mga katangian na ito, siya ay sifa na kabilang sa mga hindi pwedeng i-double yung dhamma o di kaya hindi pwedeng itanwin. Hindi pwedeng itanwin dahil sila yung mga kalimat ng sifa na nagtatapos ng alif at saka nun. Alif at saka nun. Type. Sa number 1, sabi niya, ana jawano, ako ay nagugutom. Ako ay gutom. Type. Anta jawano, ikaw ba ay gutom? La. Ana atasyano. Sabi niya, hindi ako gutom. Ako ay nauuhaw. Thalatha, limadha al-mudarrisu ghadbanu al-yawm? Bakit ang mudarris, yung guro ay ghadban, galit al-yawm sa araw na ito, ngayong araw? Taib. Bakit yung guro ay galit sa araw na ito? Al-kubu mal'ano. Yung kub, ito yung tasa o di kaya yung baso na ginagamit sa pag-inom. Either kape, uminom ka ng kape, yung tasa sa Tagalog.
or yung mga normal na baso. Yung pinagkaiba ng alkob sa ka'sun, yung ka'sun ay hindi sa bagay na gagamitin mo sa pangkape. Pero yung kob ay parang siya. Sakop niya yung kaas. Sakop niya yung ka'sun. Yung kob ay pwedeng yung baso na may hawakan, pwede rin yung baso na walang hawakan. Pwede siyang tawagin na kob. Pero yung ka'sun, hindi pwedeng tawagin ng ka'sun yung mga tawag nito, yung maliban na lamang ay para lang siya sa mga malalamig na mga lalagyan mo siya ng tubig, mga juice, mga drinks, ganyan, ay kaas yung tawag sa kanya. Pwede rin tawagin ko. Kaya malano ay puno. Yung baso o di kaya yung tasa na yan ay puno, malan. May kalima dito na limada. Yung limada ay bakit. Yung kahulugan niya ay bakit. Limada. Sabi pa ng mga les. Limada. Les hada. Limada hada. Bakit yan? Anong meron dyan? Limada. Taib. Dito ay mayroon tayong mga kalimat na bago. Ay susulat natin ito pag iisahin natin yung day 17 kahapon at day 18 dahil wala tayong 15 at saka 16 yata dahil exam review. Ito ay pang day 17 at saka 18 na mga kalimat. Meron tayong al-lughatu. Ito po ay may alif at saka lam sa unahan niya. Hindi po masama na pwede mo siyang tanggalin. Lughatun. Yan po yung asal niya. Yung original niya. Lughatun. Walang alif, walang. Pero dahil nadaanan natin yung mga iba't ibang mga jumla na baka nasanay ka na may alif walam, kaya yung nilagay dito ay meron siyang alif at saka lam. Pero yung original niyan ay walang alif walam, nilagyan lang ng alif at saka lam. Al-lughatu. Yung lingwahe. Ibig sabihin ay lingwahe. Shahirun, yung kilala, sikat. Shahirun. Al-Madinatu, yun yung syudad, yung city. At-Ta'iru, siya yung tinatawag na yung lumilipad. At-Ta'ir. Kaya yung tawag sa eroplano ay mada. Anong tawag sa Arabic ng eroplano? Sinong nakakaalam? Sayara? Sayara. Sayara? Sayara. 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 Medyo malapit. Sino ba yung magkakano? Tayara. Tayara. Tama ba? Akdilson nagtaas. Mayroon yata siyang Ta'iratun. Ta'iratun. Sino pa yung May mga nagsabing tayara, tayar, pero naman tayar. Naam. Yung tama po ay ta'ira. Yung ta'iratun. Taib. Yung eroplano. Kinuha sa ta'ir. Kaya sa tinawag ng ta'iratun dahil lumilipad. Naam. Al-yawm, ngayong araw. Kaslano ay yung tamad. Jawaan, yung nagugutom. Atasyano ay uhaw. Malano ay yung tinatawag na puno. Gabbano ay nagagalit. Al-osfuro yung ibon na maliit. Alam niyo yun, yung osfor. Pwede niyo i-search yung itsura niya. Basta yung maliit na ibon na lagi natin nakikita dito. Kahit dito sa Saudi meron. Sa Pilipinas meron. Parang brown yung kulay niya. Yan, yung maya. Ang tawag ng maya.
Iba sa iba naman ay may tawag sila. Tamsi. Al-yawm tamsi. Sa amin kasi tamsi. Kahit anong kulay, tamsi pa rin. Al-yawm, ngayong araw. May tanong ba kayo sa ano natin? Huwag na natin ipasubo na simulan nitong pangalawang part. Kasi sa lesson 9 na ito, sa Dars at Tasi, may dalawa siyang part. Yung unang part ito, kaya may nakalagay dito na alif, kasi unang part siya ng lesson 9. At yung pangalawang part niya ay dito. Itong kaya mayroong ba. Type. Tapos may bago na naman siyang mga jumla. Yan. May bago sa mga jumla. So, iano na lang natin na ito. Sa susunod na klase natin, inshallah. Para hindi tayo mabitin. Inshallah. At sino may mga katanungan sa inyo? Faddal ya Akh Walid. Shahir, Sheikh, ano ka ng meaning? Shahirun yung sikat. Shahir. Anta shahir. Ikaw ay sikat. Roger, ma'am. Afwan. Sino pa yung may katanungan? طيب نكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم